Ito na for me, no, ang isa sa pinaka-underrated na race shoes na na-try ko, no? Guys, ito yung Xiaodan Feiying PB3. Carbon-plated na shoes na to, guys, no? So, race shoes na siya. Talagang ginawa siya for marathon. 42K, 50K, kayang-kaya po nito. Tapos, ang gusto ko sa kanya is napakamura pa nito. Lalo na kung ikukumpara natin sa mga US brand, no, Nike na umaabot sa 14K, yung mga race shoes, hindi naman nalalayo sa performance. Kaya nga ngayon, kino-consider niya rin yung mga Chinese brand, yung mga 361 Flame, no, yung mga race shoes na yan, medyo mas mura pa siya dun sa mga yun, guys. So, okay, mag-alala guys, i-review natin siya, no, para kung nagdadalawang isip pa man kayo, is makapag-decide kayo kung ito ba yung race shoes na tama para sa'yo ngayon. Umpisaan natin sa uppers. Yung design niya po, no, aesthetic niya, ang gusto ko dito, hindi siya parang race shoes na race shoes. Yung parang ang kapal-kapal ng foam, hindi siya intimidating. No, yung kung beginners ka pa lang, gusto mong medyo mag-deep dive, no, mag-dip ng konti sa race shoes, gusto mong gumamit ng marathon shoes, okay siya pang beginner. Hindi siya nakakatakot tignan. Yung design niya, parang alam mo, subtle lang, no? Which is gusto ko, lalo na itong logo na Q, no? Buti na lang itong Xiaodan, more on nagli-lean towards na sila dun sa logo na Q, no? Cute eh, kasi yung logo nila na controversial, medyo lumalayo na sila doon. For me, parang mas wise decision yun, no? Sa akin lang naman, no? Huwag kayong magalit. Parang pang everyday, almost everyday run lang, di ba? So, hindi mapapaisip yung mga kasama mo na, uy, naka-race shoes, yung no? Seryoso, parang gano'n. Hindi ka mabubuli, di ba? Kasi parang okay yung design niya. TPU woven uppers yung ginamit, no? So, very supportive kasi TPU pa rin to. Very breathable din. Yung tang niya rin, no? Very breathable. Mesh din po sa tang. Ayan po, mesh po dyan. Kung makikita nyo, yung shape niya, kakaiba para hindi tumatama sa tibia mo, sa tibia bone. Yan, no? Parang may cut out dyan. Kasi minsan, pag malayong takbuhan, minsan kumikis-kis eh, no? Ito yun, ginawa niya talaga for that. Yung lacing niya, pagdating sa taas, medyo may medyo crooked na, no? Hindi na straight, no? Siguro para, syempre, hindi siya maantay, hindi matanggal yung pakasintas, basta-basta. May Achilles pillow na dalawa, no? Panalong-panalo yan. Wala masyadong heel slippage to, pero kung meron man kayong heel slippage, meron pang isang butas dito, no, na pwede nyong dyan ipasok yung lacing, no, yung sintas nyo para mas okay yung fit sa inyo, no? Kung meron man heel slippage, sa akin kasi wala akong masyadong naramdaman kasi okay nga yung yung Achilles pillow, no? Napakanipis ng material kaya napakagaan. Tignan nga natin yung weight nito. For a size 45, guys, 265 grams. Grabe. Napakagaan. 265 grams. Merong 4 na colorway na mapagpipilian. Lahat naman panalo, meron pang mismatch colorway, no? May triple black colorway. Panalo talaga yung mga kulay na yun, no? Kung ayaw nyo madumihin, di ba? And yung fit niya, guys, regular fit, no? Regular fit siya. Good siya sa akin, panalo. Masarap yung pakiramdam sa loob nga. Pero kung wide footer kayo, I suggest mag half size up kayo dito. Kahit half lang, okay na. No, regular fit naman siya eh. Hindi nga lang siya super wide, no? Pero saktong-sakto, panalong-panalo yung fitting nito, guys. Gustong-gusto ko. So dahil dyan, guys, uppers, bibigyan ko ito ng 10 out of 10 na score, no? Uppers and material. Next, muna na tayo sa midsole. Gumamit po ito ng Q Kung Fu Pro na midsole, no? Ginagamit nila ito sa mga basketball shoes nila. Na-try ko na nga to actually. And ang gustong-gusto ko yon kasi very bouncy. Panalong-panalo yung energy return. Impact protection, top-notch din. Very stable din ang gusto ko sa kanya. Hindi siya very mushy. Ang nagustuhan ko dito, no, nung tinatakbo ko siya, na hindi siya nasobrahan ng lambot.
meron kasing ibang foam na sobrang nasosobrahan sila ng lambot, no? Oo, okay yung bounce, pero sobrang lambot ng iba na parang hindi ko man lang magamit for for walking. Kunyari maglalakad-lakad ka o mag-workout ka, hindi ko magamit. Ito okay eh. Nasa gitna siya ng stability na foam and bounce, no? Very balanced siya. Hindi ka matatapilok. And hindi rin siya sobrang taas. Actually guys, yung yung drop height niya sa likod, sa may heel, 35mm. Sa harap naman is 28mm drop, no? So meron siyang 5mm na difference, which is gusto ko. Ang galing! Ang galing! No, ayaw ko yung parang nakatakong ako sobrang taas sa heel. Kaya talaga guys, gustong-gusto ko yung pakiramdam ko dito, no? 5mm na drop, panalong-panalo yan. And yun guys, napakalaki ng carbon fiber nito. Buong sapatos niya covered. So napakalupit ng energy return talaga guys. And yung foam na to, yung carbon fiber na yun, naka-sandwich sa dalawang foam. No, naka-sandwich siya, nasa gitna siya. So hindi na sacrifice yung comfort. Kasi pag masyadong top-loaded, masyadong nasa taas yung carbon fiber, tigas eh. Pangit sa pakiramdam, no? Ito okay yung comfort niya, na ipang-workout ko pa, na ipang-duty ko pa to, na ipang-trabaho ko pa to. And yun nga, pag nasa gitna kasi yung carbon fiber, parang may trampoline effect talaga. Sobra po talaga yung bouncing effect, no? Nako, grabe. Nako, grabe. And ang kapal yung carbon fiber nito, guys, ha? Sobrang kapal talaga, no? And nung tumatakbo ko, no, more on pinopromote niya talaga na mag forefoot, midfoot stride ako. Which is yun yung gusto ko naman. You will feel faster po talaga dito. And for me talaga, no, yung yung midsole talaga, mula naman noon sa mga basketball shoes na nagamit ko, itong midsole na to, itong foam na to, gusto ko talaga siya. Ang sarap ng pakiramdam pag tumatakbo dito. Sobrang sarap ng pakiramdam na parang kaya kong makatakbo ng malayo gamit ito. So, highly recommended po talaga yung foam nito. So, dahil dyan, 10 out of 10 po ay bibigay ko sa kanyang mids. Next, outsole na po tayo. Ito yung outsole pa nito guys, no? Ano siya eh, kakaibang material siya. Hindi siya yung usual na rubber outsole. No? So, ito, para saan yung WOW 11, no? Yung ginagamit ng leaning na ngayon na outsole. Tinatawag nila itong QASU outsole, no? Parang polymer material guys. Kung titingnan nyo, hindi talaga siya rubber outsole. First time ko nagamit ito sa running shoes, no? Yung ganong klaseng outsole. And nakakagulat. Kasi napakakapit niya para ako naka-basketball shoes. Promise guys, medyo dusty yung namin, no? Hindi maganda yung tinatakbuhan kong area. Maraming loose gravel na usually minsan dumudulas ako. Nung ginamit ko to, grabe, hindi naman ako dumudulas. Iba yung traction, parang pang basketball court, no? Parang ang WOW 11 ng leaning, no? Yung traction niya. So, which is yun yung gusto ko dito. Kasi yung ganong outsole guys na material is durable pa. And kahit umulan, mabasa-basa, kakapit pa rin. So top notch din po ang outsole nito. So dahil dyan guys, yung traction and outsole, bibigyan ko ito ng perfect na score na 10 out of 10. O ganun kataas. And lastly, nasa pricing na tayo guys. Nasa 3,800, 3,500 lang po ngayon. So, nandun lang. Which is napakamura nga para sa race shoes. And dahil nagustuhan ko yung performance ito, nagustuhan ko yung midsole, yung design, yung uppers niya, Jacquard uppers pala yung tawag din dito guys ha. And yung yung carbon fiber na napakakapal, no, na napakakapal. May pangalan din yung carbon fiber, lahat na lang pinangalanan nila no. Hindi ko makita yung pangalan. Pero yun guys, highly recommended. Pricing, ganito yung material, ganito yung itsura, hindi tinipid, sulit na sulit, bang for a buck, no? Underrated kasi yung brand na to. So, for me, dapat kailangan nyo siyang itry, no? Lalo na kung medyo on a budget kayo, nagtitipid kayo, and gusto nyo pa rin gumamit ng race shoes para kahit pa paano may konting advantage and matapos nyo naman yung 42K ng okay kayo, no? Try nyo, guys. Feiying PB3 ng Xiaodan. Panalong-panalo po talaga. Bibigyan ko na naman ito ng perfect na score sa pricing. Siyempre naman, obvious naman eh. Diba? 10 out of 10 po sa pricing score, no? So, guys, kung gusto nyo ito matry, maglalagay naman ako ng link sa description box. Good investment ito, guys, kasi hindi mabubulas yung bulsa nyo. And parang okay mag-risk. Kasi mura naman eh. Hindi nakakatakot, no?
And guys, kung naghahanap pa po kayo ng mga iba pang running shoes na review, no? Maglalagay po ako ng link dito, pakipindot na lang po yan. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin tatandaan to always, get your protein. Bye!